update po tayo mga kaputi sa ating pangbalbakwa. Ayan, wala pa po kasi si Mister at siya po ay may tinanggap na ekstrang pagkakita na magdadamo sa isang nabiling lote. So sabi niya mga 8 o'clock nandito na siya, sa awa ng Diyos 10 o'clock na wala pa siya. So hindi naman ako naniwala kasi umalis siya, magsi 7 na. Siguro darating siya dito mga 11 ganyan, or baka saktong magto 12 kasi sabi ko naman ay 12 o'clock kakatayin yung baboy kasi ano pa naman po 6 o'clock ang call time. So tama lang kasi kung maaga naman kakatayin, actually pwede naman din na maaga kasi nga imamarinate pa siya ng asin yung kakatayin o ililitsyon ng baboy, tapos kailangan din itiwangwang natin yun para mawala yung ekstrang tubig sa katawan dahil nga nilinis po yung baboy at hinugasan, at the same time nang mamarinate at manuot yung lasa ng asin. So eto na yung ating balbakwa, gagawing babalkwa. Bakit kumonte? Kasi po ay tinanggal ko na dalawa kasing klaseng balat yung nilagay nung binilan ko. So kanina hindi ko na naman na-i-vlog. Ang aga ko po kasi umalis 3 o'clock kasi may kamit na po ako ng 4 o'clock. So gumising ako ng 2:30. So 3 o'clock nag-drive na ako ng e-bike. Ayoko mag-vlog kasi baka mamaya may sumusunod sa ating Mio, hold upin tayo. Yung cellphone ko na teka lang ma-hold up pa, nandun po kasi yung ano ko, yung YouTube account tsaka Facebook, mahirap po, di po ba? So eto yung makapal na part, hindi ko alam na sabi kasi ni nanay yun daw manipis, yun daw sure daw na sa balat ng baka. So baka inahaluan ng balat ng kalabaw. So ang ginawa ko, ito, tingnan nyo, manipis to pero matigas pa, lumalaban. Ito medyo malambot na, papalubutin ko pa siya ng mga siguro another 15 minutes. Iyaahon ko na yan. Yung ibang manipis ay nahiwa ko na kasi ito, natutusok siya pero mahirap naman kasi na lumalaban pa pag kinain. Masarap yung malambot na malambot. Yan. So tatakpan pa natin siya, tapos after 30 minutes o 20 minutes ay kukunin ko na yung tinutusok ko na yon, medyo makapal. At yung nahiwa ko na po, ito papakita ko po yung inihaon ko na. Hiniwa ko na po siya ng pa-cubes para mas madali siyang manguya. Kasi ako kadalasan kami, ako napapansin nyo, pagka nagluto kami ng mga sinigang na karne, ganyan, malalaki yung chop niya, yung pagkaka-chunk ng yung pagkaka-chop ng karne. So yung iba kasi pag nagsisinigang, yung parang pang minudo, kainan din nga din po yan kasi mas madali din siyang lumambot at saka mas madaling kainin at saka kutsarain. So ito po. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung manipis na balat na kasama nung pinakuluan natin. I-slice ko siya ng pa-cubes. So bago siya i-slice ay sinalap ko muna sa kalan yung may mga balahibo, ayan para malinis, walang balahibo. Yung iba kasi itim pa yung balahibo. At i-slice ko siya ng pa-cubes, tapos sinugasan ko siya ng hinugasan para yung mga nalagas ng mga ibang balahibo dyan ay mawala, kasi kinayas-kayas ko po yan ng kutsilyo. So antayin na lang natin lumambot yun at saka ko siya igigisa. Sa kabilang banda naman po mga kapudi ay ito, nag-slice na ako ng maraming sibuyas para yan sa salsa ng lechon, sa tinumis at saka sa dito sa balbakwa. At ito isa, punong-puno yan dahil dalawang supot ng balat na bawang yung chinap ko. Gusto ko mabawang kasi yung sa sarsa. Tapos ito naman ay yung usbong ng sampalok. Nilagyan ko ng asin sa ibabaw. So ano yan, halagang 52 pesos. Medyo mahal pala, sana nanguha na lang pala ako sa mini farm po. Tapos ito, meron akong daan ng sibuyas dito, hindi ko pa ini-slice kasi nga madaling kumatas to. Gagamitin natin to sa balbakwa. At ito na yung ating mga ingredients sa balbakwa. Lalagyan ko siya ng salted black beans, pork and beans, at saka Filipino style tomato sauce. Ay, pag Filipino style matamis yata ito. Tapos ayan, beef cubes, pamahan natin. Ayan, iaahon ko na yung mga makakapal na medyo malambot. Nakita nyo yung mga balahibo So hindi ko ba alam kayo ba't dito sinetap yung kalang di use, o dapat doon sa gawi doon. Kasi malapit to sa kwarto Nalalangap ni doktora yung yung usok. Yan, medyo lumalaban yun, hindi matigas pa yun, hindi nakaalsa. So isa-isa na natin iaahon yan. Ito matigas pa o manipis pa. Tapos ganun uli, tatanggalin ko muna yung balahibo tapos i-slice.
Tingnan nyo naman, may itim pa yung balahibo ng iba. Yung iba puti. Kaya hindi natin alam kung ano ba yan, kung balat ba ng kalabaw yan o baka. Pero sure daw na yung manipis, eh yun daw po ay baka. Ayan, lumalaban pa yung iba. Pag medyo nakaalsa, malambot na yun. Ayan na si Mr. Dumating na 10:30, lulukuhin natin. Sabihin ko, kumbaga lulukuhin, i-joke natin, bibiruin natin. Sabihin ko tama-tama yung dating niya. Dahil 10:30 na, hindi 8 o'clock. Ayan o, may dala pa siyang kahoy. Ay, may dala pang dalagang bukid. May ulam, nagluto akong tinapa. At saka yung burong mustasa. So ito, ayan, sasalad natin dito. Kasi may torch si Mr. Hindi ko kayang i-operate. Natatakot ako. At saka walang pwersa yung kamay ko. Kailangan ng lata ng gatas. Kasi po hindi sukat yung butane, yung bala niya. Ito nyo, may sunog na yung ating tong. Ayan, welcome po mga kapudi. Sabi 8 o'clock. Ay, nagluto ako ng tinapa. Mustasa. Ha? Favorite ng mga bata yan. Sarap na sarap sila sa dalaga bukid. Eh, kasi po, nagpatay ako ng freezer. Eh, wala naman din kasing gana ng ilalaman. Eh, mas malakas pa yung binabayad namin sa kuryente sa freezer. Wag na lang po, wag na lang po medyo nakakaginawa uli tayo para makabawas naman tayo ng bill. At saka bala ko po kasi magbenta uli ng rolyo na belly na may timpla. Kaya lang ako na po yung magtitimpla. Yung dati po kasi may kinukuhanan ako, na-i-vlog ko na po sa inyo yun. Eh mapakaalat po siguro dahil matagal nga raw. Sabi ko ba't po gano'n napakaalat kasi nung unang nag-start pala ako magtinda ng lechon belly, I think class 2 years pa yun. Eh may nagsabi maalat. Sabi ko hindi ko naman ako ang nagtimpla nun. Sabi ko binili ko lang ng nakamarinated na yun at naka-frozen. Tapos mataba raw. Yung po pala eh hindi siya belly. Ano siya, yung leg ng baboy, kaya medyo mura. So ngayon balak ko mag-ganon. Lista ko sa freezer pero yung ayos lang yung asin na ilalagay ko para pwedeng bumili yung mga gustong i-oven na lang at pakukuluan tsaka ipipirito. Yan, para dumidagdag extra income. So ayan, at maya maya igigisa na natin, ha? Hindi, si yan, si Teng yung nagawan dyan. Si Teng yung katulong ni dito, yung katulong ni Raymond mag ng tindahan, yung may hikaw sa dila. Yan, si Teng kasi napakagwapo, sayang pero siya naman po, totoo naman nakakatakot ang mga nagmagamit ng droga, kaya pala matagal siya hindi nakita after nang gumawa sa tindahan. Hindi naman siya matino siya ngayon kasi nakalalabas lang. Ayan, ako ba kay nanay tinawag kasi ang paggagawain ko sa ngayon, nabilinis itong tindahan ko pag pinahawan ko yung loob kasi pinababanis ko yung labas. Kasi po pagka ako naglilinis ng mga alikabok, asahan nyo sinasamahan na ako pala. Siguro po allergy sa alikabok. Huwag natin. Saka natin kakayasin mamaya. Hi! Ayan, baka mabas na naman po tayo. Bakit yung baboy ay nakaganyan? Kasi po nakalulusot po siya sa kulungan dahil malaki yung awang. Yan, sariwa. Maipirito na at gusto ng mga bata to. Meron ko siya binili kanina ng tinapa at saka yung burong mustasa. So yun mga kapatid, pipirito ko muna po yung dalagang bukid. At mamaya po talagang na i-update ko kayo sa paggigisa ng ating balbakwa. Pasimple lang naman. Alam ko naman po na alam na rin po ng iba kung paano yun gawin. So ipapahapyaw ko lang para may vlog naman po tayo. So ayun po, mamaya i-update ko po kayo. Thank you po. At ayun nga, namatay kanina naman yung video. Papatay-patay. Hindi ko alam ko sa memory card. So kaya po nandun nga yung baboy ay nakalulusot siya sa ilalim. So buti lumabas ako kagabi kasi ilalak ko tong gate. Nakita ko, nasa labas na siya ng kolong-kolong. Kaya sabi ko kay Mr. Tingnan niya at baka bukas magulat kami, nasa labas na ng gate, nawawala na. At magpaluwal pa kami ng malaki dahil malaki din naman yung puhunan tsaka yung halaga ng baboy ngayon. Hanggang ngayon mahal pa rin po yung baboy. Bumaba man konti lang po.
So ayan po, mamaya po update ko kayo. Ayan mga pudi. Yan, niluluto ko na yung ating dalagang buhay, talsik, dalagang bukid. At sasama ko siya dito sa leftover nating tinapa. Pinirito natin kaninang umaga. Aray, matalsik po, Diyos ko. At ito na yung makakapal na balat. Hindi ko alam kung baka o kalabaw yan. Tapos ito yung maninipis. Dito po, nakatakip. Para hindi lang awin, no? Ito, maninipis to. Kamaputot, no? Palagay ko ito, hinuluan ng kalabaw. Bidaya din, no? Kasi, nung may pagawaan pa ng chicharong kalabaw, yung aking biyenan, may factory sila ng chicharong kalabaw, mga candy, yan. So, merong ganyan kakapal yung balat ng kalabaw. Tapos, kinakat nila ng pa-cubes na ganito. Ayan, ganito. Pagka yan nadaan sa proseso, tapos pinirito nila, asa talaga. Yun yung chicharong bilog. So, yun ay balat ng kalabaw po yun. So, yan, iaahon na natin ito sa mainit na mantika. Habang si Mr. magpapabaga na doon para magpakulo na ng tubig. Para pagdating ni Arnold, may mainit na tubig. Pero actually, kanina nandito si Arnold kaaga. Mga kapudi, update po sa ating balbakwa. Na-cancel po yung luto ngayon, pero sa ibang araw natin yung luto, ilalagay daw po muna sa freezer. Dahil may lalakarin po sila sa parang Pangasinan po yata, na biglaan po. Pero actually, dapat ang lakad nila ay sa mga susunod na araw. Kaya lang biglang ngayon pong nag-aya. Kaya ang gagawin po ay ipapi-freezer po muna yung gagawin balbakwa. Yan. At ayun si Mark Dennis, tulungan ako. Nagawa kami ng sarsa para hindi kami matrasado. Yan. Tapos kasi babanlawan pa naman yan eh. Ito ko. Tapos ayan na sila. Tinimplahan na nila yung ating lilitsunin at ayan, nagliwawalis pa rin si Mr. kasi masyadong mahangin, maraming nalalaga sa dahon. Maghapon yan. Naman yan, laman loob, bata lang madaling lumambot. So yun, mag-ano muna kami mag-dinis para sa sarsa. I-update namin kayo mamaya. Yan, tipla na yung ating pigi at inaayusan nila yung paglilitsyonan. Kainong aning saging yun? Kainong aning saging? Yung aning si Kuya, binibenta lang naman niya. Pero kaya naman nung kumikita kasi yan, pinagpapakain sa hayop, may binibentahan siya. Hindi pa nilagay lahat ng tanglad. Maganda nga para namumutok yung namumutok yung tiyan. Ayan, nakaluto na tayo ng sarsa mga pudi. Ito namang dinuguang may sabaw o tinumis ang ating niluluto. Hindi na po siya yung tuyo. At yung lechon natin malapit ng maluto. Papakita ko sa inyo habang ito ay pinalalambot natin. So yan, nakita nyo maraming usbong masarap, maraming usbong. Takpan muna natin at tingnan natin yung dalawa rito. Anong balita sa inyong dalawa dyan? Yun. Ayun, kumukulo-kulo na. Malapit na. Malapit na masunog. Madilim din ulan kaya. O parang winter. Yung okay, mag-deliver na kami. Call time niyan 6:30 pero inagahan namin dahil baka mamaya ma-traffic. Minsan kahit maaga pag na-traffic kami, na-delay pa kami ng ilang minuto. 15 minutes, mga ganun, 30 minutes. Okay, let's go. Uy. Taran! Ayan yung ating sarsa at yung dinuguang may sabaw. Hindi naman siya sabaw na sabaw. Mas marami lang yung sabaw kaysa doon sa bayo. Bango naman ang lechon. Grabe. So ayan.
Alis na po kami mga kabudi. Ayan. At ako'y hindi na nagpalit ng damit para mamaya na lang pagdating sa bahay. At kami ay may dadaanan pa ni Mr. Dala. Umabot kami ng 5:30. May kukuhanin pa po kami. So ayan, update na lang po tayo mamaya mga kabudi pag malapit na po tayo sa dinilibiran natin. So ito po ay sa Bustos, Bulacan. Hindi ba tinatanong nun? Yan, malamig ng hapon ngayon, pero mga nakarang araw masyadong mainit ang panahon. So ayan, giyahin na kami. So sa Bustos na po tayo mga kabudi. Ayan, malapit na po tayo sa palengke ng Bustos. Ayan, medyo traffic na rin dito. Tama lang na maga tayo umalis. Siguro darating tayo doon na 6 o'clock. Call time natin 6:30. Medyo maga tayo ng 30 minutes. Okay lang yun kesa mali. So ito ay sa cafe. Isang cafe namin dadalhin. Yun ay pag-aari din ng kapatid na may-ari ng Dubai siya. Mapakarami rito ang restaurant, maraming pagpipilian, talagang bonggacious o bongga ang ano nila pwesto, pero affordable din naman yung price. Sa bayan kasi ng Baliwag marami, kaya lang parang layo-layo. Dito kasi parang along the highway diretso, or baka kaya ako nalalayuan dahil sa Baliwag ako at maduluduluhan pa ng Baliwag, ano na, boundary na ng Pampanga, yun ang Candaba. Social ng kanilang cafe and kitchen. So marami rin mga pagkain na pwedeng orderin yan. Ayan. Tawagin mo yung pogi. Ayan. Ha? Ha? Ano? Pwede mo na iwan to sa staff. Sabihin mo kay sa kapatid ni kapatid ni John, may-ari niyan eh. Yung bunso. O, day birthday siguro. Basta dyan daw dadalhin. Baka may magse-celebrate. So yun kasi bumaba kasi ang itsura natin. Di ba, may bangs pa tayo, pampabata. Kasi ang itsura natin, di ba, mga alam mo na, nakakaya. Ang ganda-ganda pa naman place. Masarap pumunta dyan, naka-aura. Parang ang ganda. Pero minsan papasyal din kami dyan. Gusto ko ma-experience kasi buo yung supporter ni Joanne. Gusto ko rin minsan supportan yung mga, kasi may negosyo sila na yan. Sa kapatid niya si Joanne naman ay yung Okoy King. Ayan, Okoy King. Kaya lang po dito talaga naka-base sa Bustos. Medyo malayo pero one time ay papasyalan natin. So ayan, kukunin na ng mga tauhan yung kanilang lechon. Palagay ko merong may mag-celebrate. Sino ba may birthday? Kapatid ni Joan? Celebrate na siguro. Sabi mo, dinuguan yan at saka yung sarsa. Ayun. Medyo malalim na yung nabili kong tub na malaki. Dati kasi mayroon tub, kalahati lang ata nun. Laging lumiligwak yung sarsa. Ngayon, may mas malalim pa pala. Kailangan talaga, nagre-research tayo. Pero okay lang yun kasi ganun po talaga. Habang tumatagal ay natututo tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Yun ang importante, yung may natutunan tayo at habang tumatagal ay marami tayong na-discover. Ganda ng place nila, hindi ko ma-flex kasi yung itsura ko. Kasi po, di po ba, nag-aayos pa ako minsan, hindi naman yung nagpapaganda. Parang nagpapalit pa ako ng damit. Ngayon, parang hindi kami mali. Nagsabon lang ako ng kamay. At saka lumarga na kami para on time kami. At ayan, kayo po ay 24 years anniversary namin ni Mr. At kami ay magkakaroon ng konting salo-salo. Bili lang kami na baliktad din. Hindi na ako kasi kami makapagluto. Nagdadalawang isip kami kung kakain sa labas. Kaya lang gusto kasi ni Mr. nandun yung panganay namin. Bago siyang baby kaya hindi siya makakasama. So sa bahay niya lang po. Konting salo-salo lang po. Order lang kami ng crispy pata. Tapos maliit na bilao ng Pasip Malabon. At saka Baliwag lechon. Di ba pwede hilahin doon?
bababa pa ako. Tapos ano lang, yung 2 bilog ng pizza. Ano masasabi mong 24 years na tayong nagbobolahan? Still stronger.